Aquario, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa. Uugnay tayo sa enerhiya mo sa mga araw na ito. Paalala, pangkalahatan ito. Kaya kunin ang umaakma sa sitwasyon mo at bitawan ang hindi. At sumangguni rin sa iyong lunar sign at ascendant dahil nagpapakita rin ito ng higit pa sa maaring dumating. Sisimulan ko ang iyong pagbabasa, Aquarius, gamit ang mensahe ng liwanag, mensahe mula sa mga anghel, na nagdadala ng hudyat para sa iyo. Ito ay isang sandali kung kailan kailangan mo ng kalinawan. Ang mga anghel ay dumarating upang bigyan ka ng hudyat. Well, kailangan mo ng kalinawan dahil kakailanganin mo magsimulang magtalaga ng mga gawain at kakailanganin mo maghanda para sa mga darating dahil marahil ay hindi mo pa alam ngunit oras na upang ayusin ang mga bagay-bagay. Sa katunayan, marami sa inyo ang nakadarama na sobrang dami ninyong nagtatrabaho at hindi ninyo magawang. Hindi ko alam kung maayos ang mga bagay matapos ang anumang uri ng gawain o ginagawa ninyo ang parehong bagay. Matatagpuan ninyo ang inyong sarili sa mga sandali kung saan palagi ninyong ginagawa ang parehong bagay at wala kayong nakukuhang anumang resulta. At tinaragdagan pa ninyo ito ng iba pang mga bagay at tinaragdagan ninyo ito ng mga alalahanin, responsibilidad, at ito ay napakaraming bagay. At ito ay nagpapabigat sa iyo, nalalagpasan ka na nito at pinupuno ka ng stress. Kaya kailangan simulan ng bitawan ng mga pasaning, hindi mo naman responsibilidad, tulad ng mga gawaing nagdaragdag din ng mga pananagutan, at magsimulang maglaan ng oras para sa iyong sarili sa anumang paraan, maglaan ng oras para sa iyong sarili, dahil hindi lamang ito nakikita bilang pisikal na pagkapagod, stress at pagkaubos ng lakas, kundi mayroon ding isang uri ng mental na pagkapagod dahil mayroong siyam ng espada. Ang siyam ng espada ay isang barahan na tumatawag sa ating pansin sa kahulugan na sinasabi nito sa iyo na masyado kang malupit sa iyong sarili. At paano ka nga naman hindi magiging malupit sa iyong sarili kung mayroong matinding sobrang pagdedemanda pagdating sa mga bagay na ginagawa mo araw-araw. Kaya tiyak na sinasabi nito sa akin na masyado kang nagtatrabaho at ang iyong mga anghel na tagapangalaga ay humihiling sa iyo na humanap ng balanse sa pagitan ng iyong ginagawa at ng iyong pang-araw-araw na buhay dahil kailangan humingi ng tulong. Alam mo kung paano ito gagawin upang mabawasan ng kaunti ang iyong pasanin at asikasuhin ang iyong sarili. Kaya ang pagpapakapagod, ang pagkaubos ng lakas, ang pagkawala ng focus dahil lamang sa pagpapasaya sa iba ay maaring maging komplikado para sa iyo, para sa iyong kalusugan, para sa iyong mga layunin at hanggang sa iyong sariling mga pangarap. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng siyam ng espada, hindi ba? Paano ka nga naman hindi mag-i-imagine ng pinakamalalang mangyayari kung ikaw ay sobra na ang pagkapagod? Hindi mo lang nakikita ang mga resulta. Ito ay isang sandali rin para huminto sa pagiging masyadong malupit sa iyong sarili at manatiling positibo tungkol sa hinaharap. Dahil, una sa lahat, kung ikaw ay may kamalayan na dapat mong gawin ang hakbang na ito, mararamdaman mong mas magaan na kaisipan, mas magaan na enerhiya, mas kaunting stress, mas makakatulog ka ng mahimbing. Magiging mas maayos ang pakiramdam mo sa susunod na araw. Mababawi mo ang sigasig. Magbabago ang iyong pag-iisip at mapagtatanto mo na ang pag-iisip sa pinakamalalang mangyayari ay walang naidudulot na anuman. Muli, narito ang mga anghel na tagapangalaga na may malinaw na mensahe para sa iyo. Dumating sila upang tulungan ka, upang makahanap ka ng solusyon sa problemang ito. Narito ang isang solusyon. Paano ka magtatalaga? Paano mo kailangang magtalaga? Alam mo yan. Ngunit ang patuloy na pagbugol ng mga gabi nang gising habang iniisip ang isang problema ay hindi ka dadalhin sa kahit saan. Ang patuloy na paggawa ng parehong bagay na ginagawa mo sa napakatagal na panahon ay hindi rin. Dito, hinihingi nito ang isang malaking pagbabago. Isang malaking pagbabago, oo. At gagawin mo yan, ikaw ang gagawa niyan. Dahil nararamdaman mo rin na handa ka na. Higit pa sa handa, handang handa para sa iyong dakilang sandali. Inihahanda ka nila para sa iyong dakilang sandali na may mataas na enerhiya. Kaya dapat mong maramdaman na handa ka na para sa lahat ng darating. Huwag lagyan ng negatibong intensyon at maging magaan upang tanggapin ang lahat ng malapit nang dumating. May isang bagay na magsisimulang gumalaw. Alam mo na ang pagsisimula ng mga unang pagbabago, kahit gaano man kaliit sa pagtatrabaho sa sitwasyong ito,
Doon mo mapapansin ang tagumpay. Higit pa rito, sinasabi nito sa akin na dapat kang magbigay ng pansin sa lahat ng mga hudyat na ipinapadala sa iyo ng mga anghel na tagapangalaga. Kakasabi ko lang sa iyo, ito ay maaring isang hudyat tungkol sa gabay, hindi ba? Na gusto nilang gabayan ka sa isang direksyon, sa isang tamang landas. Kaya tanggapin mo ang lahat ng inilalagay nila sa iyong disposisyon upang matulungan ka nilang maabot ang iyong layunin, upang matulungan ka nila sa sitwasyong ito, upang matulungan ka nilang mahanap ang paraan upang mawala ang tensyong ito, ang sitwasyong ito, dahil handa ka na, handang-handa para sa isang bagay na malaki, isang bagay na malaki na malapit ng dumating. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha. Ang mga ito ay palaging pangkalahatang pagbabasa. Kung gusto mong magkaroon ng personal na pagbabasa kasama ako, magagawa mo ito ng direkta sa pamamagitan ng pag-schedule sa website. Palaging lalabas ang address sa video, ngunit mayroon ding nakapin na komento sa iyong sign kung saan may link na direktang magdadala sa iyo sa pahina. Kaya i-click mo ang link, Aquarius, at diretso kang papasok sa pahina at pipiliin mo ang pagbabasa na gusto mo. Well, mayroong isang panloob na bagay na nagsasabi sa iyo na ang sinasabi ko sa iyo ay totoo, ngunit mayroon ding isang panloob na bagay na nagdadala sa iyo upang kumonekta sa kung ano ang maaring maging isang bagay na mas mataas, hindi ba? Hindi nagkakamali ang iyong intuition tungkol dito. Mayroong isang kaalaman din na napaka-interesante mula sa iyong bahagi na sa anumang paraan ay magdadala sa iyo sa katatagang emosyonal, sa katatagang espiritual, sa karunungan. Ibig sabihin parang masyadong nakakabit, masyadong konektado ka sa kung ano mga nilalang ng liwanag, mga espiritual na gabay. Yan ay dahil naroon ang mataas na saserdotisa, hindi ba? Ang panloob na kaalaman na mayroong ka sa sandaling ito ang iyong pinakamahusay na gabay sa lahat, na sila ay, well, ang mga anghel na tagapangalaga na nakikipag-usap sa iyo. Maaaring may isang bagay na naisiwalat, may isang bagay na naisiwalat, may isang bagay na naipakita at para sa iyo ay isa rin itong dahilan ng paglaya, hindi ba? Na parang, well, ngayon ay makakapahinga na ako mula sa pasaning ito. May nabunyag at para sa iyo, tagumpay rin ito dahil naroon ang anim na mga barya. Napakahalaga ng presensya ng punong saserdotisa dahil ipinapakita nitong ikaw, una sa lahat, ay lubhang malalim ang ugnay sa iyong intuisyon. At ang panloob na kaalaman, ang sa anumang paraan, ay nagbibigay din sa iyo ng tiwala upang kumonekta sa kung ano ang maaaring maging katatagang iyon na hinahanap mo, na emotional, ngunit ito ay isang panloob, personal na emotional na balanse, hindi ba? Ngunit mayroon ding isang paghahayag dahil maaring ang isang tao na nagdudulot sa iyo ng tensyon, ng mental na kakulangan sa ginhawa, ay lumitaw, hindi ba? Dahil siya ay parang naroon sa mga anino. Dahil ang the high priestess ay nagsasabi rin ng hiwaga, di ba? Nandyan ako pero wala rin. Nakikita kita pero di mo alam na nakikita kita. Gayunman, nararamdaman mo yon, nararamdaman mo. Maaring sorpresahin ka niyan dahil anuman ang kailangang mangyari na magpapalaya sa iyo mula sa tensyon at pighati, ay nangyayari na dahil ikaw ay kumukonekta sa mga makapangyarihang barahan ng emansipasyon, ng pag-anlad, ng pagpapalakas, at gayon din ng tagumpay. Ang anim na bastos sa isang baraha na nagpapahayag na ikaw ay malaya na mula sa isang tunggalian, mula sa isang problema. Para sa iyo, nararamdaman ito bilang isang gantimpala. Nakikipagkasundo ka sa isang tao, inaayos ang mga alitan, nilulutas ang isang sitwasyon at iyon ang nagpaparamdam sa iyo ng tagumpay, nagpaparamdam sa iyo ng panalo. Maaring mayroon kang napapanalunang isang tiyak na bagay. May nakukuha ka. At ito ay senyales ng bentahe. Binibigyan ka ng buhay ng kalamangan sa pagsubok. Iyan ang nagpaparamdam sa iyo sa enerhiya ng tagumpay na makamit ang isang bagay na makilala sa anumang paraan. Mayroong isang sitwasyon na nagpapatingin sa iyo na ikaw ay nasa isang sandali ng kaluwalhatian o sa isang sandali ng paglawak ng personal na katanyagan. Sinasabi nito sa akin na maaring kumikilos ka rin sa ibang tao, na ang ibang tao ay maaring makaramdam ng pagkakakilanlan sa iyong ginagawa sa sandaling ito kung paano mo nagawang lutasin ang iyong sarili na makalabas sa isang napakahirap na sitwasyon at makarating sa sandaling ito ng kaluwalhatian
kung saan nakukuha mo ang sitwasyong ito, hindi ba? Yan ang tinutukoy ng 6 na bastos, ang pagkilala, ang sariling pagkilala una sa lahat, dahil yan ang pinakamahusay. Minsan ang sa katunayan, mas mainam na sabihin, nakakalimutan nating kilalanin ang ating sarili at bigyan ng ating sarili ng mga tapik sa likod. Ngunit mabuti rin na madama ang pagkilala ng iba, hindi ba? Kaya sa tingin ko ang pagkilala ay nagmumula sa kung ano ang maaring maging pakiramdam na ikaw ang sentro ng atensyon dahil nararamdaman mo ang nasa itaas. Ito ay isang solusyon sa isang problema, ito ay isang pagkakasundo sa isang tao, ito ay isang kasunduan sa trabaho, ito ay isang solusyon ng isang personal na tunggalian ng bawat araw, ng pang-araw-araw. Parang inaayos din ang mga tiyak na usapin sa bahay, sa mga anak, sa araw-araw na gawain, at maging sa kalusugan dahil may siyam ng mga tabak. Kaya parang, well, karapat-dapat itong kilalanin, Aquarius, at dapat kang palakpakan. Kung paano mo nagawang magtiis, kung paano mo nagawang magpatuloy. Hindi lamang ang magpatuloy, kundi walang anumang balakid sa sandaling ito ang maglilimita sa iyo ngayon, o higit pa, hindi ka nito pipigilan. Nakita mo kung paano ka lumuwag, nag-relax at bumitaw? Dahil sa lahat ng napakabigat na pasaning iyon, ay hindi mo magagawang sumulong. Hindi ka lang nagwawagi, kundi sumusulong ka rin. Ang lahat ay gumagalaw para sa iyong tagumpay dahil ang tagumpay din o ang pagwawagi na kasama ng 6 na bastos ay nagbibigay din sa atin ng balita na nalalagpasan mo ang isang balakid, isang problema, isang seryosong usapin. Kaya ang tagumpay na inaasa mo sa sitwasyong ito ay nagpaparamdam sa iyo ng may determinasyon, na mayroon kang lakas o ang kalooban ng kontrol sa kung ano ang maaring maging sitwasyong ito. Nasisimulan mo ng ayusin ang dalawang sitwasyong ito, babawiin mo ang iyong disiplina sa sarili, at alam mo na sa mga kondisyong ito ay wala nang makakapigil sa iyo. Wala nang makakapigil sa iyo. Minsan ang karwahe ay nagsasalita rin sa atin hindi lamang tungkol sa dobleng tagumpay, hindi ba dahil narito ito, ang pagkilala sa dalawang panig ang tagumpay, kundi sinasabi rin ito sa atin ang tungkol sa kung ano ang maaring maging paglalakbay, ang paglipat, ang paggalaw ng ating pananalapi, ang paggalaw sa isang relasyon, ang paggalaw din na lumilitaw sa pamamagitan ng mga panlabas na sirkumstansya na hindi nakadepende sa atin at nagdulot sa atin ng matinding pagkabagabag. Madaling sabihin bumitaw, magpatulong, magdelegar, at tigilan ang negatibo. Ngunit kung ikaw ay mag-isa para sa lahat at walang sino man na makakatulong sa iyo, makakapagbigay ng kamay, makakalutas ng isang bagay, kung hindi mo maramdaman ang sapat na kakayahan, na bumitaw sa kung ano ang kailangan mong bitawan. Siyempre, hindi ito nakadepende sa iyo. May iba pa mga salik, hindi ito nakadepende lamang sa iyo. Naiintindihan ba? May mga panloob na salik na magkaka-align upang makamit mo ang sandaling ito ng paglawak. At lahat ay gumagalaw din ang kung ano ang maaring maging. Ito, kasama ang mataas na sacerdotisa na iyon, naniniwala ako na may isang tao na naglalakas loob din na magtapat ng isang bagay dahil nararamdaman niya ang kanyang mga damdamin ng mas malinaw at gusto rin niya at gusto mo rin na magkaroon ng mas dinamikong relasyon. Kung maaaring mag-evolve ang kung ano ang isang ugnayan o ikaw ay handa at nakahanda sa enerhiyang ito na napakataas, na magbukas sa kung ano ang isang oportunidad dahil nakikita mo na ang iyong buhay ay sumusulong at ramdam mo ito, hindi ba? Makikita na ang mga bagay ay bumubuti dahil hawak mo na ang renda sa maraming sitwasyon na hanggang ngayon ay hindi mo magawa dahil wala kang paraan upang makontrol ang mga ito at ikaw ay sumusulong sa landas ng tagumpay. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga gabay sa atin. Well, ikaw ang sarili mo ang ng seguridad, hinihingi nila ang iyong tiwala sa sarili. Pumunta kami rito upang ipaalala sa iyo ng iyong mga gabay na hindi mo kailangan ng sino man upang maramdaman ang seguridad maliban sa iyong sarili. Matutong patahimikin ang iyong isipan kapag lumitaw ang mga damdamin ng kawalan ng seguridad. Anong pagkakataon? Ang iyong mga kinatatakutan ay hindi totoo. Sila ay mga resulta ng iyong mga sugat. Ang tunay na katatagan ay nagmumula sa tiwala. Dito, hinihingi nila ang tiwala sa sarili. Ito ay dahil minsan sa pangkalahatan, hindi lang minsan, ang siyam ng espada ay iyon, sila ang ating sariling mga demonyo o kaisipan na malinaw naman na nagpapawala sa atin ng tiwala. Hindi.
Magtitiwala tayo rito sa pagkakataong ito at magdedekreto tayo upang mangyari ito.